Umuwi ka na dahil baka kung ano-ano pang masalubong mo. Hindi ito Maynila. Isa pa, kababagyo pa lang, naglalakwatsa ka na. Wika ni Darius. Mayabang ito naglakad papunta sa kotse na sinasakyan niya. Umikot ito sa may driver's side ng kotse at binuksan ang pinto nun. Bella inhaled deeply and walked. Tad at Leila, not to land her 30 feet on my place. I don't care kung inagaw mong karapatan ko sa lupang ito. Pero kapag sinabi ko, sinabi ko. Ako ang binibisita ni Leila, Bella, hindi ikaw. Kung gusto niya akong puntahan, wala akong magagawa dun. Hop in and go home. Anito sa kanya kaya tumigas ang mga panga niya. Are you saying no to me? Bumuntong hininga si Darius at binilaan ang labi. Matagal ko nang pinutol ang ugnayan natin bilang magkapatid. If you don't want me as your brother, I don't want you either as my sister. I hate you! Buisit na singhal ni Bella rito saka siyang marahas na naglakad. Papalapit sa kanya ito tinulak. Hindi ito natinag, may katitingman at tinitingnan lang siya. Sumakay siya sa sakyan at sa kanya padaskol na kinabig ang pintuan. Ito naman ay sumakay na sa motor at nagsuot ng helmet. May isa pa itong dalang helmet kaya lalo si Bella na imbierna. Sasakay ang babae na yun sa motor na galing sa pagod ng kanyang ama? Nasinalo lang naman ni Darius. Naiinis pa rin niyang pinasibad ang kotse. Pinaandar din itong motor at sumunod sa kanya. Walang imik na inabot ang susi sa babaeng katiwala saka siya dumiretsyong lumabas ng arko. Mahulog sana sa motor ang nanay Leila mong mukhang lintang kabayo. Sigaw pa ni Bella kay Darius nang palikuin niya ang kotse sa daan pabalik sa mansyon. Sa kanya pinakaskas yun ng takbo kahit na naroon ang mga linemen ng Barayco. Napatalo ng mga yun papatabi ng kalsada nang dumaan siya. Ang haba ng nguso ni Bella nang makapasok siya sa garahe. Darius still treats her like a teenager. Umuwi ka, sa bahay ka lang. Ganun parati noon at ganun pa rin ngayon. Ang galing lang kasi habang siya ay nasa bahay, yun ay naroon sa lintang kabayong si Leila. Subukan na makita ulit ang pagmumukhaan sa mansyon at pakakainin na niya yun ng walis tingting. Hindi na niya hahampasin. Bumaba siya ng kotse. Sinasalubong na siya ni Cherry. Ang daan ay sa pinto sa garahe. Natigilan na lang si Bella dahil may pinto naman pala doon na bago pero nang dumating sila ay sa main door siya ibinaba ni Darius. Balak talaga siya nung napaulanan. Dito senyorita, ani Cherry sa kanya. Iniabot ang susi pero hindi niya ibinigay. Akin na muna to. I'll use the car some other time. Sige po senyorita. Kumain na kayo dahil hindi pa po kayo nag-uumagahan. She nodded. Bakit nakasimangot kayo senyorita? Usisa ng kasambahay sa kanya. Si Leila mukhang kabayo ba matagal na girlfriend ni Darius? Tanong niya rito. Napat na ito saglit tapos ay tumawa ng malakas. Si Ma'am Leila Trinidad po ba? Call her Leila. Opo si Leila. Hindi yung GF na senyorito. Feeling GF siguro. She looked at Cherry. Feeling girlfriend means trying hard to be a girlfriend? Matagal na yung feeling GF ni senyorito. Dito yung natutulog minsan. Nandun lang siya sa kwarto ni senyorito Darius. Nagpapabunti siguro. Lalong uminit ang ulo ni Bella. Aba, baka gusto ng babae na yun ang magkaroon na tagapagmana si Darius para masolo ng mga yun ang kayamanan nila. May magnanakaw na sa kanila, mukhang madadagdagan pa. Sabi ni Darius siya ay matutulog pero hindi naman niya nagawa. Paano siya makakatulog kung alam niyang binabaha ang sementeryo na para lang sa mga digusman? Talamak talaga ang ahas doon pero malinis naman ang lugar. Malamang ay umakyat lang isang yun dahil sa baha sa sapa. Gusto niyang matawa sa itsura ni Bella kanina. Kaya lang ninervyos din siya dahil kung natuklaw yun, baka napahamak pa. Umasa naman siguro si Rufo na dahil malinis naman ang paligid ng mga mausoleo ay walang ahas na mga ngahas na lumapit doon. Habang nagmamaneho siya ay ramdam pa rin niya sa mga bisig niya ang bigat ni Bella. She is no longer that teen girl he used to carry whenever she fell on the ground and cried. Bumaba siya sa motorsiklo na matanong niyang bahay ng mga Trinidad. Naroon na kagad si Leila, nagmamando sa mga kasambahay na naglilinis. And you showed your asshole. Anito kagad na lumapit sa kanya. Mainit ang ulo. Pupunta ako sa animal clinic. Sasama ka ba o hindi?
Mabilisan na tanong ni Darius at hindi na siya nagpakaabala pa na bumaba. And what? Pinagsiklop nito mga braso sa dibdib. Anong what? Makikita ko na naman ang maarting anak ni Lilibet? Irap nito sa kanya. Wala dun si Bella, nasa bahay siya. Nagmamadali ako, Leila. Kung hindi ka sasama, wala akong panahon na magtagal. Dumaan lang ako. Naghanda na si Darius sa pag-alis. Inayos ang lock ng helmet niya. Dumaan din ako doon pero itong ginawa niya. Galit na sabi nito sa ipinakita sa kanyang mga brasong may mga galos ng walis. Ipinakita rin ito sa kanyang mga hita. You better stop hitting her below the belt. Hindi kanya sasaktan kapag hindi mo siya tinira. Aniya rito, kaya parang lalo itong nabwisit sa kanya. Are you telling me that it was my fault? She asked angrily. Hindi ko sinasabing kasalanan mo, pero may mga sinasabi ka sa kanya na talagang ikakainis niya. Ew! Galit na mura nito sa kanya pero tinignan lang ni Darius to. Kung pumunta ka lang dito para kampihan ng hilaw mo kapatid, lumayas ka na. Darius has a very short patience and he doesn't pay attention too much when a woman throws a tantrum. Si Bella lamang ang kaisa-isang babaeng hindi niya kayang patulan. Kahit na masasakit ang mga salita nun sa kanya ay nakapagtitimpi pa rin siya. Pinaikot niya ang motor sa kawalang paalam na pinausad yung papaalis. Buisit ka! Sigaw ni Leila sa kanya at napakahina na nun sa pandinig ni Darius dahil sa full face helmet niya. Hindi niya alam kung bakit sa tagal na nilang magkarelasyon ni Leila, relasyon na hindi naman opisyal, hindi niya pa rin makuhang mahalin ang babae. Wala siyang babaeng makuhang seseryosohin sa buhay. Kahit na si Dr. Annalyn na nagpapahiwatig din sa kanya, hindi niya mapagtuunan ng pansin at napagtanto na ni Darius. Matagal na kung bakit hindi niya masabi-sabi kay Bella ang malaking lihim ng Hacienda de Guzman. Dahil kapag sinabi niya, pihadong hindi na yung tutungtong sa lugar na to. Baka ang 7 taon na walang nihoy-tihay ay maging panghabang buhay na. He sighed. Bella is a grown-up woman now. Is still too brave and so haughty. Kung nakikita lang ni Lilibet at ni Larry ang anak ngayon, magiging proud ang mga yun sa tatag ng anak. Ginagampanan pa rin niya ang kanyang pangako kay Lilibet na susuportahan niya si Bella sa gusto nitong kurso. It was his promise and it would never be broken. If she wishes to study abroad, he'll grant it. Kahit naman sa kanyang buong hacienda, hindi naman niya kailanman naisip na baguhin ang pangalan nun at palitan ng kanyang apelyido. Mananatiling de Guzman ang pangalan ng buong hacienda kahit na anong mangyari. It was an honor he would like to give to that couple who saved his life from being so miserable and hopeless. Sino nga bang nakakaalam na totoong kwento kung bakit napasa kanya ang buong hacienda? Tanging sila lamang tatlong na Larry at Lilibet. Isa lamang ang susi para malaman ni Bella ang tungkol doon, ang diary ni Lilibet na iniwan sa kanya. Ang hiling ng babae huwag sasaktan ng anak nun kahit na wala na itong karapatan sa lahat at huwag daw sasabihin ng totoo dahil baka masira ang paghanga nito sa amang minahal. Pwede lang daw na malaman ni Bella ang lahat kapag tanggap na raw nito at napalaya ng katotohanan na hindi na ito ang may-ari ng lupa at lahat ng yaman na para rito. He has his own purpose for not telling her everything. It's for himself too. Kahit paano gusto niya pa rin na nakikita si Bella sa lupa niya. Si Bella ang mananatiling prinsesa ng buong hacienda habang buhay. Darius stopped when he reached the bridge. Apaw pa rin ang tubig at tinatawid ang ibabaw ng tulay. Brown pa rin ang kulay nun at hindi pa rin kayang tawirin. Supposedly, the flood should go away in an instant. Iba na siguro talagang panahon ngayon, naisip niya. Mistulang dagat na naman ang kabuuan ng lugar. Plinano na niyang ipagawa ang tulay. Pero ang gusto ng mayor sa kabilang-kabilang bayan ay siya ang magpagawa. Hindi siya pumayag dahil hindi naman niya lahat sakop ang buong tulay. Tulay yun na nagdudugtong sa kabilang bayan at sa hacienda. Naroon sa itaas sa mga arko. Ang ginawa niya ay pinatambakan niyang lupa dyan para hindi gaano pasukin ng tubig. Nangako na nga siya sa mayor nila na magbibigay siya pero ang kabilay ayaw na mag-asikaso. Pumihit na lamang siya at uuwi. Gusto niyang makita kung maayos ang klinik niya sa kabilang bayan pero mukhang hindi pa panahon. He drove back home. Baka naman makatulog na siya ngayon na sa bahay na rin si Bella. On his way, Mikey Naval stopped him. Hindi sana siya titigil pero tumigil na rin siya.
Mula pa noon hindi magaan ang loob ni Darius sa lalaking ito dahil ito ang nagtanim ng mga masasamang kaisipan sa batang isip ni Bella. Kaya inisip nung nakalaguyo niya si Lilibet. Ganun na rin ang naging kaisipan ng karamihan sa mga tao dito. Kaisipan na hinayaan niya at hindi siya naglaan ng panahon na magpaliwanag. Para sa kanya ay mas mainam na proteksyon na ng pangalan ng inirerespetong si Larry kaysa sa kanyang pagkalalaki. Kailangan mo? Tanong niya kay Mikey na pangising-ngisi. Sabihin mo kay Bella na sa susunod na linggo ko na lang siya i-date. Baha pa sa kabilang bayan. Nakakasawa naman kung dito na lang siya iikot ng iikot sa asyenda. Nakakaboring. Ang sama ng tingin ni Darius rito at kapag hindi siya makapagpigil ay sasaksakin niya ito sa bunganga. Mensahero ba ako? Angat ang mga kilay na tanong niya rito. Ikaw lang naman ang pwede kong pagsabihan dahil ikaw ang taga-mansyon. At tingin mo sasama siya sa'yo? Humalakhak si Mikey kaya nagigting ang mga panga niya. She asked me to date her, Darius. Tandaan mo na hindi na probinsyana si Bella. Iba na siya kaysa sa batang pilit mong pinoprotektahan. Baka nga ilan ang bumutas doon. Sukat doon bumaba na si Darius sa motor niya at walang habas niyang sinuntok sa buka si Mikey. Halos tumumbuang ang lalaki pero nakabawit na natili ang balanse. Hindi ito makasuntok sa kanya dahil suot niyang helmet. Loko ka! Singal nito. Tanggalin mong helmet mo. Agad ni Darius na tinanggal at suntok din ang inabot niya. Magkasing laki lang sila ni Mikey pero di hamak na mas matigas ang katawan niya kaysa lalaking ang laki ng bilib sa sarili. Nabwisit siya na tamaan siya sa muka kaya sinunod-sunod niya ang suntok sa lalaki hanggang sa tuluyan ito matumba sa daan. Kahit ilibing kita rito ngayon din, walang mangangas na magreklamo dahil nakaapa ka sa teritoryo ko, Naval. Huwag mo kong habulin ng away dahil hindi kita sasantuin. Hindi ako tulad ng ama mong may iniingatan na pangalan. Subukan mong gaguhin si Bella at akong bubutas sa mukha mo. Tingnan ko lang kung makapambabae ka pang hambog ka. Galit na sabi ni Darius sa kanya tinignan ang mga tauhan nitong nag-aayos ng kuryente. Kaya kong bilhin ng baray ko. Ikaw, kaya mo bang bilhin ng Di Guzman? Ang yabang mo. Ang yabang mo rin. Nilandi mo lang naman si Lilibet kaya napasayo to. Tumikwas ang nguso ni Darius na may dugo. Wala kang alam kaya isara mo yung bunganga mo. Mabilis siyang tumalikod at binalikan ng motor niya. Bilis-bilisan yung pag-aayos ng mga posting bulok para lumayos kan sa lupa ko. Marahas niyang binuhay ang makina ng motor, sa kanya pinaharurot. Nagiigting ang mga panga niya at mainit na sobrang kanyang ulo. Masyado na bang nagpapakababa si Bella para akitan ng laking yun? Naka-live-in ng bayan kung tawagin. Hindi ni Darius alam kung totoo yun o hindi. Mayabang naman si Mikey pagdating sa babae at tingin niya talaga ay kinukumpetensya siya noon pa man. Wala yun sa kalingkingan niya. Siya ay natural na hinahabol ng babae. Hindi siya lumalapit sa babae para gustuhin. May isang babae lang siya na nilalapitan at hinahabol pero kaisa-isang babae rin na hindi siya ginugusto. Si Bella. Hila si Bella ng kanyang mga paa papunta sa kabilang parte ng second floor. Mabuti na lamang at may pagkamoderno ng bahay dahil kung kamukha pa rin yun ng mga nasa litrato noong panahon na nakikita niya sa mga antigong album nung kasyang maglilibot doon. Baka isipin pa niya na haunted house ang mansyon. Patingin-tingin siya sa paligid, tinitignan niya mga nagbago sa 7 taon na siya ay hindi umuwi. Wala kasi siyang magawa, wala pa rin siyang signal kaya hindi naman siya makapag-chat sa mga kaibigan niya sa Maynila. Nabuboryong na siya. Kanina pa niya kakakwentuhan ang mga kasambahay at nagsawa na lang siya dahil inaantok siya. Nang pumanhik naman siya nawala na rin ang antok niya. Kumuha siya ng mga libro sa cabinet na di salamin at nagbasa-basa ng mga pambatong libro. Mga aklat niya yun noong bata pa siya. Mula malamang 1 taon dahil 5 taon siyang natatandaan niya na naroon ng mga aklat bago pa man siya magkaroon ng matatag na memorya. Nakita niyang pangatlong sala, dati pa rin ang mga kwarto doon, pero mga pinto mga bagong kulay ng barnis. Alagang-alagang mansyon. Lumapit siya sa isang kwartong nakabukas ng konti ang pinto, guest room ang lahat ng yon. Nakakatawa mang isipin na ang daming kwarto ng bahay na yon, pero wala naman halos kamag-anak. Mula pa talaga sa mga ninuno ay iisa lang ang mga anak-anakan nun, hanggang sa kanyang daddy. Solong tagapagmana talaga ang nangyayari.
Marahan niyang tinulak ang pintuan pero sinalubong siya ng isang tunog. Kanina ay hiyas ang kanyang narinig sa sementeryo. Ngayon naman ay angin. What the fuss? Bella knows that the room was occupied. Amoy Darius yun nang sumilip siya. She's sure that he is not around. Hindi pa rin bumabalik pero bakit may umaangil? Alangan naman na pananakot lang yun sa sinumang dumudukwang sa pinto and he didn't lock his door when he left. Tinulak niya ang pinto at laking panghihilakbot ni Bella nang makitang asul na mata ng asong nakatayo sa may paanan ng kama. Oh my God! Mahinang usal niya saka siya umatras ng konti habang umuungol ang aso. Mang Kiko! Pasimpleng sabi niya pero kumahol ng aso at saka tumakbo. Kaya tumakbo rin siya. Darius! Tilinyat na tanaw kaagad niya ang binatang kaapak lang sa tuktok ng hagdan. Hawak ang helmet. Ang laki ng bunganga ng aso at ang laki din ng boses. Napatanga lang ito saglit tapos ay mabilis siyang sinalubong. Para siyang batang nagmamadali na makakapit sa mga balikat ni Darius. Pero sa batok ang tuloy ng mga kamay niya at halos maglambitin pa siya. Walang hiya! Bakit ba hindi siya tinatago ni Darius sa likod nito? Jumbo, tigil! Saway nito sa aso habang yakap siya sa bewang ng isang braso. Ang isa nitong kamay nakataas sa ere. Pinagagalitan ng alaga, the dog automatically stop. Nang lingunin yun ng dalaga ay maamong aso na yun na nakadapa sa sahig. Diyos ko, mamamatay siya sa nerbiyos. Baka sa susunod ay kabayo na humabol sa kanya, baka at kalabaw. It was a Siberian Husky in sable and white color. Its name is Jumbo. Mukhang bagay talaga doon ang Jumbo dahil ang laki-laking aso. Go back to our room, Darius commanded but the dog just tilted its head and looked at her. Nagkatinginan silang dalawa at noon si Bella dito napabitaw. Saka masungit ang mukha na pinamewangan to. May aso ka na pala sa kwarto pero hindi ka man lang nag-iwan ng warning. Mataray na sambit niya para mapagtakban ang pagkapahiya. What will happen to me then, Darius? Nilapa ka niya. Anito sa kanya sa kahumakbang napapaalis. You should have told me so. Ano ba kasing ginawa mo sa kabilang wing? Alam mo naman na ako nakatira doon. He said in a simple way, but it sounded so brooding to her. Hindi ni Bella maintindihan kung bakit sa pandinig niya masyado tong lalong yumayabang kahit na mga tono naman ito'y kalmado. Sumunod si Bella nang maglakad si Darius, kasabay ang tumayong magandang aso. It's beautiful indeed. Napakaganda ng kulay nito at napakalaki. Naamoy ng amoy na shampoo. Jumbo, malamang ay Jumbo nga sa laki ang aso. Namamasyal ako, aniya sa binata. Sa iba ba ka mamasyal? Ano bang pakialam mo kung saan ko gustong mamasyal? This is my house. Why not just admit that it was your fault? You didn't inform me that you have a dog inside your room. And you didn't lock your room. Talakpan ni Bella dito. Hindi na lang ikaw ang nakatira dito, Darius. Don't be so insensitive. Hindi ka hahabulin ni Jumbo kung hindi ka sumilip sa kwarto ko. Anit at biglang pumihit, nakapamewang. Natilihan siya sa pagkakatingala dito. Paano nitong alam na sumilip siya? Lumalabas lang si Jumbo sa kwarto kapag may nagtangkang pumasok na hindi kakilala sa kwarto ko. Nakatitig sa mata na sabi nito sa kanya. Lihim siyang lumunok. Itinaas ni Bella ang mukha. She will show no defeat to this man ever. Na-curious lang ako kung ano yung nasa loob ng kwartong nakaawang ang pinto. Talaga ba, Bella? Anito na parang pumasang isang sulok ng labi. Nanunodyo. Talaga? Why making it big deal ba? Don't make it a big deal as well if Jumbo is protecting my room. Iniwan ko po senyorita ang pintong nakabukas para makalabas siya kung natatay o naiihi. He said and rubbed the dog's head. What if he chases after me again when you're not around? Mataas pa rin ang mga kilay na tanong ng dalaga, nakakrus sa mga baraso sa dibdib. Para itong bumuntong hininga tinignan ng aso, saka siya ulit tinignan. Give me your hand, your highness, he said. No way! Okay, kibit balikat nito sabay talikod. Asahan mo na nga habulin ka niya parate. What? Eto na! Nagmamadalit na pipilitan niyang sabi, kaya pumihit muli ito, nakataas ang mukhang inabot niya rito ang kamay niya. In her mind, he doesn't want him touching her anymore, but it's needed. Inabot ni Darius ang kanyang kamay. Hindi alam ni Bella kung guni-guni ba ng sense of touch niya ang pakaramdam na pinisil siya nito bago nito nilapit ang kamay sa bibig ng aso. Ipapakagat mo ba ako? Galit na tanong niya sabay hila ng kamay niya. Ipapaamoy ko lang para maging pamilyar ka sa kanya.
Pala kaibigan naman ng mga ganito. Kaya lang, ma-intimidate ka sa laki nila. I swear to hell, he'll kill you kapag kinagat ako niyan. I'll give you a knife, he said and she was stunned. Nilapit ni Darius muli ang kamay niya sa aso't inamoy-amoy naman niya nga yun ni Jumbo. Kusa naman niyang hinawakan ang ulo ng husky at nanikit ang mga mata nun na parang nakangiti sa kanya. Its tail is wiggling. Tumayo yun at inamoy-amoy siya saka siya inikutan. He'll not chase you anymore unless he wants to play with you. Ani Darius, saka nito tinulak ang pinto't pumasok doon. Hindi sumunod si Jumbo sa amo at nanatili lang sa kanya. Kukurap-kurap lang naman si Bella tapos ay ngumiti habang pinagmamasdan ng napakagandang aso. Get inside now, she commanded the dog when she started walking away. Kapag kuway na nakabuntot pa rin to sa kanya, inamoy-amoy ang puwet niya. Huwag mo akong kakagatin, kagatin mo si Lilang mukhang surot na kabayo. Ani rito sa kanya ulit tinawakan sa ulo. Sa pagkakaalala niya sa babae ay uminit kaagad ang ulo niya. She stood up and walked towards Darius' door. Pinihit niya ang siradura at sa kanya marahas na tinulak. Hoy Darius! Galit na banggit niya sa pangalan ng binatang gumalaw ang mga mata papunta sa kanya. She is topless and she was quiet halted. Ano naman kung topless to? Lagi naman tong topless noon pa man. Ano bang bago doon? May bago dahil si Darius ay matanda na ngayon. Mas naging maskulado to. Saglit na wala sa isip niyang sasabihin pero kagad niyang kinapa sa utak niya. You thought I forgot? Umarkong kilay nito mula sa sinasaksak nitong charger sa smartphone. Nakatingin pa rin to sa kanya. Ano nga sinabi mo sa surot na kabayong yun? Sinabi mo pang sustento laging hinihintay ko? How dare you? Wala akong sinabi kung ano. Sadyang alam nila yun kasi hindi ka naman umuwi at alam ng lahat na nagpapadalang bangko sa'yo ng allowance sa tuition. So, obligado akong umuwi at magbungkal ng lupa para wag sabihin ng mga tsismosa dito na sustento lang inaasahan ko? Matagal ko nang ginawa na nagbungkal ng lupa para sa'yo. Sagot ni Darius sa kanya saka siya nilayasan at pumasok ito sa banyo. She just blinked and found herself speechless. Nagkatinginan sila ng aso na nasa tabi niyang nakaupo. Tumalikod na rin siya dahil mukhang magtatagal si Darius sa loob ng CR. Alangan namang magantay siya. Baka mamay lumbas pa yun ng hubad. Kung ano pang Jumbo makita niya. Lumabas siya ng kwarto. Kukurap-kurap pero nagulat siya na sumunod sa kanya si Jumbo. Doon ka na sa amo mo, taboy ni Bella pero hindi yun sumunod. Sumama pa rin yun sa kanya kahit saan siya maglakad. Okay, mukhang may kakampi na siya sa bahay na yon. She just stole the husky from its owner. Siya naman kasi talagang amo doon at hindi si Darius. Well, wala naman yung sinasabi sa kanya na yun ang amo kahit nga yun ay prinsesa rin na turing sa kanya. Pilit lang niyang hindi pinapansin dahil sa galit niya. Mas nangingibabaw yun sa kahit na ano. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po.